Good day mga kalapatid. So ngayong araw, ang topic naman natin is doon pa rin sa singsing. So may mga ilan din nating mga kalapatids na nagtatanong doon sa aking TikTok account. Nagtatanong sila, ba't ibang klaseng katanungan. So mga newbie daw sila na katulad natin. So sasagutin natin mga kalapatids. Ang tanong nila sa akin is bakit daw yung singsing o ring band ng kalapate merong bakal o aluminum sa ilalim o dun sa loob? Bakit daw ganyan mga kalapatids? No? Makikita nyo, bakit daw meron nito? So ganito yan mga kalapatids, kaya nilalagyan ng ganito at maganda merong ganito mga kalapatids para hindi nagagato. Pagka kasi yung ibon natin is may edad na, halimbawa may ibon tayong finisher na ng norte o south, so ilang beses na nating nailalaro doon, so malaki advantage nun mga kalapatids pagdating sa karera na dahil full experience na yon. Kaya ang ginagawa ng iba daw ginagato. Kumbaga ito kasi young bird to, halimbawa itong ring band na to, laro na nito is next month. So bibigay tayo ng example mga kalapatids. Kunin natin yung ibon dito. Halimbawa mga kalapatids, itong ibon na to ito yung ilang beses na nating nailalaro sa south o north, pero hindi siya nagcha-champion So halimbawa is old bird siya, iba yung singsing niya. So ang old bird kasi mga kalapatids, hindi siya yung nilabas ng club ng season na yon. Kumbaga merong ring band na inilalabas lang dun sa season na yon. Yun ang tinatawag na young bird sa singsing Pero yung ibon old bird na, matanda na. So tanda natin mga kalapatids, kaya lang tinatawag na old bird category dahil sa singsing, hindi siya yung singsing na nilabas ng club na para doon sa young bird. So halimbawa ito na mga kalapatids, itong una kong pinakitang singsing sa inyo young bird to. So pagka i-entry na natin to, bali dalawa sa isang young bird at isang old bird category. So bali magkaiba yung premyo nun, mas malaki yung price sa young bird category dahil ito yung nilabas ng club na para sa season na yon. Old bird category naman, may maganda rin na may pa-premyo pero hindi ganun kasing laki ng premyo ng young bird. Ayan. So ito na mga kalapatids, ito nga yung nilalaro halimbawa natin ng north and south na talagang matagal na. So yung ganitong ibon full experience na, talagang uwit-uwi dahil may edad na siya, halimbawa edad 1 taon mahigit, 2 taon. So ito gagawin young bird to, papalitan nitong singsing na to. Itong singsing na to papalitin. So may alam tayong konting ideya kung paano ginagawa nila based sa tagal na rin natin nag-iibon. Ang ginagawa daw nila is pinapapayat yung ibon, pinapapayat. So alam ko parang tubig lang lagi o may papakainin man is konti lang. So hahayaan sa isang cage. Pag pumayat na siya, so syempre papayat din yung niyan, yung katawan tsaka itong paa, importante. And then babaklasin na to, kumbaga kakatirin na tong old bird na tong ring band, itong nakasuksok sa kanya. Tapos itong young bird category, halimbawa wala naman itong aluminum na to, halimbawa wala siya, nilabas siya ng ating club na wala siyang ganito. So napakadaling ipasok nito pagka yan lang dahil malaki ang butas mga kalapatids. Ayan ako, makikita nyo, ayan, may isusuksok siya pagka pumayat na ibon, madali siya ipasok. Na nagagawa yan ng iba, alam ko. So may nakikita naman tayo sa social media, mga sineshare nila. Then meron pang alam kong ginagamit na machine or basta nilalagay dito para mapit tong paa na to. Kailangan kasi pit na pit yan na ganun para may suksok to. Ngayon mga kalapatids, ang kagandahan ng merong inner ring, itong tinutukoy natin kanina, yan, ang kagandahan nito,
kahit na papayatin yung ibon, hindi basta-basta maipapasok pag may ganito. Kaya napakaganda nito mga kalapatids sa club na merong ganitong inner ring. Yan, hindi basta-basta maipapasok yung panang ibon dito. Sigurado magkakaputol-putol na yung daliri no bago maipasok dito. Dahil tinan nyo yo, napakaliit ang butos nya. Hindi naman pwedeng ikat yan para ilagay, kasi check yan ng mga club president o mga committee. Pag kasi may damage to, crack na ganyan, DQ na yun mga kalapatids. Kaya para sa akin, pabor ako mga kalapatids sa may ganitong inner ring para iwas daya. Baga pare-parehas na young bird yung ibon na maglalaro. Ang advantage na lang dyan, disadvantage, yung maaga ka magbi-breed. Kasi merong mga kalapatids na paglabas pa lang ng ring band o hindi pa nga ilalabas, meron na sila nakasalang. Kumbaga, kalkulado na nila yung season para sa breeding, na alam nilang maglalabas na yung club ng ring band. So meron na sila nakabreed at mga nakaitlog na. Kumbaga, ilang araw na lang o ilang linggo mapipisa na. So saktong-sakto pag naglabas ng ring band, makakapagsuksok sila. So maaga silang nag-breed. Medyo matanda na ibon pagdating ng karera. So meron namang mga kalapatids na late nang mag-breed kasi mga kalapatids napakalalim ng pag-iibon talaga. Meron kasing ganitong senaryo. Meron silang nasusubukan na linyada. Pagka ganitong edad, matulin, magaling. Halimbawa is 9 months o 8 months, magaling sa 9 months na edad yung ganito kasi nasubukan na ilang season. Meron naman mas bata, magaling. Mga ganun kasi mga kalapatids, kaya napakalalim ng pag-iibon. So mga kagaya kong newbie dyan na talagang totally zero knowledge sa pag-iibon, unti-unti matutuklasan nyo yan. Nood lang tayo and then basa-basa ng mga comments sa social media. So unti-unti matututunan natin yan mga kalapatids. Tayo kasi talaga din nagmula tayo sa ganyan, zero knowledge. So newbie, talagang walang alam. So tanong-tanong, mas magaling yung mas matalino yung nagtatanong. Napaka ganda nun mga kalapatids. Wala namang masama ang magtanong. Napakaganda nun. So ayun mga kalapatids, para sa akin, pabor ako sa lahat ng club merong ganito inner ring. Iwas daya yan mga kalapatids, di ba? So ang problema na lang dyan is dun sa yung mga mandaraya talaga isa ginagawa lahat para lang makapandaya. Meron kumukuha ng sticker, meron naman yung alam ko dati yata kasi yung mga sticker is pag tinapat mo sa ilaw, maaaninag mo yung number ng sticker. Ewan ko lang sa ngayon kasi hindi ko naman nagagawa yon. Kasi pag dumating sa atin yung ibon na may sticker is binabaklas ko na, kaya hindi ko na tinitingnan. So pwede yon. Pwede rin naman yung may kasabot na sa halimbawa yung nagbabantay ng crates sa mga loading station. Pwede rin yung mga kalapatids, pwedeng magsabuatan, ganyan, hati sila sa premyo. So ayun, siyempre payo natin dyan is wag na sana nilang gawin dahil may balik din yun mga kalapatids. So yan yung topic natin ngayon mga kalapatids. Sana is naintindihan nyo kahit medyo magulo yung pagpapaliwanag natin. So sinasagot natin yung mga katanungan ng ating mga kalapatids na newbie na kagaya ko sa aking makakaya, sa binebase ko sa aking experience mga kalapatids.